Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ngayong araw po ito mag-check tayo ng update sa project po natin dito sa Orion, Bataan. Nasa structural po tayo ngayon, pero at the moment medyo makikita nyo na po yung flow ng layout sa ibaba, yan, sa ground floor. So ito po pala yung perspective natin. If nakita nyo yung last vlog natin, it's a two-story house. It's a retirement house ng mga client natin na nasa Australia. Si Sir Louie at saka po si Ma'am Fe. Ayan, pati po sa buong family po nila. So check natin yung progress. Yung pong lahat po nila is pahaba siya. Ayan, pahaba siya. So yung main entrance natin, nandito siya. Entrance na sakyan, nandito. Tapos yung pedestrian gate natin, is nandito siya. So yung bahay niyan, pahaba siya. So dito yung parking. Tapos yung meron tayong mini porch sa portion na to. Tapos another structure dun sa kabila. So check natin yung progress at the moment. So nakapag excavate na sila, nakapag footing. Yan, nakapagtayo na po sila ng mga columns. Yan, lumabas na po yung asintahan natin. So itong area na to, itong portion na to, parking lot po siya. Parking lot, so covered yung parking lot niya. Tapos meron tayong room niyan sa itaas. So room sa itaas, tapos parking, tapos meron tayong setback dito na 2 meters. Tapos setback na 2 meters sa likuran, then 3 meters dito sa harapan. So parking, tapos ito yung portion natin sa dining. So check natin yung sa loob. So check natin yung flow. So dito tayo sa main entrance. Pagpasok sa ating main entrance, yung makita natin sa bahay is yung living area. And then yung living area na to, ano siya, open to below. So pagpasok natin, so makita natin high ceiling yan. High ceiling. Kaya magmumukhang maluwang yan. So high ceiling pagpasok. Tapos itong area na to, dito yung stairs. Yan, stairs paakyat. Tapos yung master's bedroom naman, since retirement home siya, nilagay natin siya dito sa ibaba. So yung structure natin dito sa may area na to, sa bungalow structure, wala na siyang itaas. So parang naging extension siya ng bahay. So bungalow structure, master's bedroom. So pagpasok sa entrance ng master's bedroom, ito yung space natin para sa bed. Tapos meron tayong wardrobe dito sa area na to. And then meron tayong bathroom. So dito yung bathroom niya. And then ito, malaking opening na to. So meron tayong sliding door dito. Tapos meron tayong parang terrace yan sa labas. So naka-cover din siya. Tapos pwedeng maglagay ng pocket garden yung mga client natin dito sa may side. Tapos yung window natin nandito. Awning window, magkabilang side. Tapos sliding door yung dito. Tapos meron pa tayong space dito sa gilid. 2 meters pa yung space natin dito. I mean 2.5 yung setback natin dito. So pocket garden, pwede. Tapos meron tayong setback na 2 meters sa may likuran. So ito yung stair natin, paakyat. Tapos yan, papunta sa second floor. So hindi ba natin makita yung second floor niyan. So once na nakapag-buhos na tayo ng slab, doon natin makikita yung layout sa itaas. Pero yung mga rooms po niya sa itaas, meron tayong 2 bedroom sa itaas, tapos 2 banyo. Yan. So tapos itong wall na to, so itong main door, tapos itong wall na to, may extension pa niyan siya dito. Extend natin siya. Tapos meron tayong access dito. Nasa 1 meter yung access natin yan. Papunta sa ating dining and kitchen. So itong area na to, ito yung magiging TV wall niyan. So TV wall, main entrance, tapos yung sofa natin nandito. So pa letter L niyan, yung advisable na sofa dito, letter L dito, portion dito, tapos may portion tayo dito para sa mga sofa, tapos naka high ceiling tayo dito. Yan, so good idea if hindi ganun talaga kaluwang space natin dito sa bahay. So mas mainam, no, na yung design natin dito is naka high ceiling tayo para pagpasok sa bahay yan, maluwang tignan. So meron tayong hallway dito niyan.
So meron tayong access dito 1 meter. 1 meter, tapos ito na yung dining area natin. Sa dining area, so may window tayo dito. May window din dito sa may side. Dining area, tapos yung kitchen natin, dito siya. So pa letter L, yung kitchen natin. Tapos yung common CR natin dito. And common CR natin nandito siya sa left side. So ito yung door niya. So nakatago siya. Nandito siya sa side na to. Tapos yung back door natin nandito. Sa back door naman, meron tayong extension dito. So nasa 2 meters pa yung setback natin dito. Tapos meron tayong extension para sa ating dirty kitchen. So dito yun yung dirty kitchen natin. Dito siya mag-start, tapos mag-extend siya dito. So sa may side na to. Tapos yun na yung parking kanina. Parking, tapos ito pa yung space natin dito sa may likuran. 2 meters din. So ito yung view natin kapag nandito tayo sa may back door. And so pa letter L din dito, tapos meron tayong bar counter dito sa may portion na to. So nabuhusan na yung mga beam natin, yung grade beam natin. So yung finished flooring pa lang natin yan, dito siya. So magtatambak tayo since medyo mababa yung yung lupa. Magtatambak yan tayo dito. So nasa 1 meter yung in-elevate natin from the natural ground. So nasa 50 centimeters from the road level. Yan, so mas mataas pa rin siya sa level ng daan. So 50 centimeters, no? Yung in-elevate natin. Yan, tapos itong portion na to na parking lot, so yung itaas niya bedroom siya. So meron tayong bedroom dito sa itaas, tapos yung isang bedroom nandito siya sa may side na to. Tapos yung common CR sa itaas, dito rin siya sa may side na to. Tapos itong room nandito sa itaas ng parking, may kasarili siyang banyo. Tapos meron tayong mini balcony yan sa itaas. So ginawa natin is nag-extend tayo. So may extension yan yung balcony dito. Dito yung wall nung bedroom sa column na to. Yun yung wall nung bedroom. Tapos yung extension na to, so naka-overhang tayo ng 2 meters. So ito yung magiging balcony niyan. So yung balcony na yun, meron siyang access dito sa itaas. So hindi pa siya masyadong visible ngayon since wala pa tayo sa may second floor. So once na nabuhusan na yung slab natin, then natin makikita yung layout ng second floor. So tuloy-tuloy yung pagbubuhos ng mga grade beam. So yung sa loob ng bahay na buhusan na yung mga grade beam natin. Yan, so okay na siya. So yung ngayon yung bubuhusan yan yung dito sa may parking area. Mga blessed, yan po muna yung pinakahuling update natin sa site natin dito sa Bataan. Yan, so a few weeks lang yan mga ka-blessed. Yan, mag-ano na tayo, sa second floor na tayo yan. So medyo mabilis yung trabaho dito kasi wala tayong masyadong challenge dito na compared sa ibang site natin. Halimbawa yung sa may Tarlac, halos tuloy-tuloy yung trabaho dito kasi maluwang yung space natin. Tapos isa pa yung panahon, yan, sobrang init ngayon mga ka-blessed, kaya tuloy-tuloy yung trabaho yan, habang hindi pa maulan. So after few months yan, darating na yung tag-ulan, pero tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Salamat sa Diyos na patuloy pa rin yung pagpapala niya sa buong team. So yan po muna yung pinakahuling update natin sa site natin. Maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.